of the 8 Millennium Development Goals of the United Nations is to ensure environmental sustainability. Its general target is to integrate the principles of sustainable development into country policies and programs and reduce the loss of environmental resources. Its target for 2015 is to reduce by half the proportion of people without access to safe drinking water. Its target for 2020 is to achieve significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers. Noong 2006 na conceptualize namin yung organization, dapat meron samahan dito. Dahil ang problema talaga rampant, nagpuputol ng puno, ginagawang uling, yung iba ginagawa nilang singkaw ng kariton. Yung iba naman ay ibinebenta bilang mga troso, mga illegal mga lands, mga lumber. So, marami, hindi maliit yung bilang na napuputol araw-araw. Lalo sa uling, yun ang pinakamalaki problema. So, yun, 2007, nagkaroon kami ng maliit na grupo at na informal na binuhay samahan hanggang sa naiparehistro namin siya sa Department of Labor bilang isang rural farmers organization. At ito nga tinawag namin Kalinga sa Kalikasan ng Pinggan. Sa Kalikasan ng Pinggan. Isang voluntaryong samahan dito sa aming barangay na naitatag namin noong 2007. Pero bago mag 2007, 2006, ay nagkaroon kami ng mga discussion paano namin ma-save o maisasalba yung parte ng Talavera Watershed Forest Reserve na nakasaklaw na aming barangay kapagkat alarming yung problema. Halos araw-araw may napuputol ng mga puno. Hindi lang simpleng puno, mga karamihan ay nara, mahogany, mga puno na talagang matagal ng panahon na itanim. Nabanggit niyo po yung sa Adapt a Mountain Project. Paano po ba yun nakukuha? Nag-a-apply po ba dun? Tsaka po saan po nag-a-apply? Yeah. So, sa case namin, nag-pass kami ng resolution. Nag-signify kami na intention, through letter and through a resolution ng aming organization sa DNR. Yung DNR ay ipinasa niya yung aming resolution sa Protected Area Management Board or PAMB. Ang PAMB ay siya yung in charge, so siya mamahala sa isang protected area. Sa case ng Talavera Watershed Forest Reserve, merong Protected Area Management Board for Talavera Watershed Forest Reserve. Ito na po yung National Greening Program. Yung pong magtatanim po yung, kailangan po makapagtanim yung tayo ng 1.5 billion trees covering 1.5 million hectares in 6 years from 2011 to 2016. Sa following lands of public domain po which are the forest, mangrove and protected areas, ancestral domains, civil and military reservations, urban areas under the greening plan of the LGUs, inactive and abandoned mine sites and other suitable lands. Nakadeclare po yun sa Executive Order number 26 ni President Noynoy Aquino. Aware po ba kayo sa National Greening Program na ito? Yeah. Ano po yung masasabi niyo po doon? Ako, doon sa target na 1.5 billion trees, positibo kung kayang gawin.
Yun nga na siguro, sa aking obserbasyon, kailangan nating itono yung project. Halimbawa, pati ang mga barangays o yung mga local government units sa mga lowland areas o sa mga lupang sakahin sa kapatagan ay pinagtatanim ng maraming puno. Ang question dito, wala silang area na tataniman. So tingin ko dapat i-concentrate ang pagtatanim kung sa puno ang pag-uusapan, i-concentrate natin sa mga talagang dapat tanimang puno, yung mga forest, mga nakakalubong kagubatan natin o yung mga nauubos na puno ng kagubatan natin. Marami tayong mga lugar na dapat taniman. Ako nagisaksi ako sa naging problema ng minahan sa Marinduque at mismo sa lugar din namin. Tingin ko yung mga ganung mga lugar, kahit na mga kahit hindi ka taga roon, dapat doon magsipunta at doon magsipagtanim. Tapos, hindi lang ito issue ng pagtanim ng puno. Madali magtanim ng puno. Trend ngayon yan sa ating bansa. Civil society organizations, NGOs, mga groups, mga barkadahan, mga offices, nagtatanim ng puno. Pero ang question, yung mga itanim natin nung panahon pa ni Marcos at yung hanggang sa ngayon, ay na-evaluate ba ng maayos ng government? Napangalagaan ba? Lumaki ba siya bilang puno? O nanatili na siyang isang parang activity? Sa activity na nagkaroon ng mga photo ops, after that, bahala na si puno kung siya ay tatayo sa sarili niya o hindi. Malaki ang problema namin dito sa aming kagubatan o sa pinasunog. Ano? Halos simula Disyembre hanggang mga Marso, April, hanggang tulang tag-ulan, malawakan ang pagkasunog sa aming mga kabundukan. Gawa na rin ng kairesponsablehan ng mga tao. Siyempre, ang ano ko dito, sinusukat yung kakayahan ng gobyerno ipatupad yung kanyang yung kanyang tungkuling pangalagaan ng ating mga natural resources. Sinusubok. Palagi sina-challenge siya ng mga tao. Pamamagitan ng pag-uuling, bawal pero masyadong open naman ang ginagawa. Yung sunog, bawal pero nangyayari. Illegal logging, bawal pero may illegal logging. Tingin ko yun yung magsasabi kung magiging matagumpay o hindi. Yung NGP. Madaling magtanim ng puno, mahirap mag-alaga ng puno para maging tunay na puno. Yung Trees for Life program naman nila o project nila mga lugar din naman ito. Meron silang mga lugar na pinipili sa mga protected areas sa mga gubat natin. Dideclare nilang Trees for Life at yun yung magiging focus ng kanilang attention sa pagtatanim ng mga puno at pagbabantay nito. Yung National Integrated Protected Area System Act of 1990. Yun. Ito yung ito yung kumbaga sa pangkabuuan pinag-isa nila kung paano pamamahalaan ang mga protected area. Kasi ang protected area natin hindi lang naman din gubat. Meron din tayo tinatawag na marine reserves. So, paano siya ini-establish? Paano siya pinamamahalaan? Napaka-significant kumbaga isa sa mga significant na contributor ng tubig yung aming lugar. Okay, yung the whole Karanglan, the whole 70 plus hectares ng Karanglan, 70,000 plus hectares ng Karanglan ay nahati sa dalawang protected area. So, ang Talavera watershed sa gawing west, sa gawing east naman ay yung Karanglan Pantabangan watershed area. So, parehong contributor yun sa mga irrigation system ng lowland areas ng Central Luzon particularly. Ano po yung mga suggestion na mabibigay niyo po para po ma-achieve po yung 1.5 million trees by 2016? Siguro, ako ang suggestion ko huwag mag-concentrate dun sa number mag-concentrate dun sa saan ba'y lugar talaga na kailangan pantaniman. No? Kasi kuminsan nagiging problema natin yung numbers, lalo sa baba, yung mga taga-lowland. Nagtatanim sila sa mga tabing kalsada, pero pag lumaki yung mga puno, nagiging conflict siya sa mga poste ng kuryente natin. So nagpupruning ang ating mga electric cooperatives. Yung iba nagpuputol na rin ng puno. Tingin ko maraming
ma-attain natin yung target kung pati yung mga gubat, yung bulubundukin talagang denuded na ay puntahan ng mga taga-lowland. Halimbawa, sa Nueva Ecija, marami tayong upland areas dito. At mas malawak yung lugar sa lowland area. So yung mga nasa lowland area, yung mga organizations doon, mga local government units doon, sana pumanik ng bundok at doon magtanim. Sapagkat ang ating kailangan develop ay watersheds. Ang tipo. So, kayang ma-attain yan. Yun lang. Wag lang mag-concentrate sa kanya-kanyang lugar. Magbayanihan tayo. Yung mga taga-baba, pumanik ng bundok, magtanim dito. At pati sa pagbabantay na rin siguro, pagbabantay ng mga puno nga itanim. Para mapangalagaan na rin pati. Kung ang isa kasing problema ko dito, halimbawa ngayong 2013 for example, nagtanim tayo ng let's say 1 million trees. 2014, puno pa rin ba siya nakatanim o wala na? 2015, puno pa rin ba siya nakatanim o wala na? So, bibilangan mo yung naitanim mo from the start ng term ni Pinoy na mabuo yung NGP hanggang sa 2016, baka maging sumobra pa. Ang tanong, nakatanim ba sila sa 2016? Tapos po, dun din po sa same executive order, nakasaad din po dun na lahat po ng estudyante under DepEd and CHED, tsaka po lahat ng government employees ay nire-require na magtanim ng minimum of 10 seedlings per year. Dun po sa mga areas determined by the Convergence Initiative. Ano po ba yung Convergence Initiative na? May idea po ba kayo? Actually, yung ideally, yung convergence ay pagsasama-sama ng iba't ibang sektor o iba't ibang ahensya para ma-attain mo yung isang program o isang project. So sa DAR, meron kaming DAR, DNR, DA convergence. Ito ay para ma-develop yung isang community pamamagitan ng effort ng tatlong agencies. So, maaaring ganoon din yan, pagsasama-sama ng iba't ibang voluntary organizations, sectors, institutions, government offices, para ma-attain yung National Breeding Program. Tapos yung pag-attain ng mga estudyante, yun, doon malaki nagiging papel ng aming samahan nung kapunkan. Nagiging host kami ng mga estudyante na gusto mag-tree planting sa ating kabundukan. So, simula ng June hanggang October, marami kami mga groups of students na ina-accommodate at tinutulungan para makapuntanim at ma-accomplish nila yung kanilang gustong magawa na pagtatanim nga ng puno. Sa tingin niyo po ba yung order po yun na i-implement naman po ng gobyerno tsaka po nagagawa po ng mga tao? Sa tingin ko, ramdam ko din yung pag-sumikap lalo sa local government units, lalo sa mga institutions ng mga schools. Yun nga, nakakaabot nga sila dito sa paghanap ng areas na pagtataniman. Nagagawa. So, na-implement. Ang question na lang, ano yung magiging output sa 2016? Yung po mga private sector po tsaka civil society groups, ina-encourage din nga pong mag-participate sa NGP. Ano po yung mga activities or projects po nung kapunkan na nagmamatch po din sa order po? Sa amin, yun nga, welcome kami tumanggap ng mga mga private organizations dito sa aming area. For example, doon sa aming 387 hectares na inampon, portion nito ay inadapt din ng Alpha Pi Omega Fraternity. So meron sila doon sariling area doon na taon-taon meron silang nationwide synchronized tree planting. Doon nila ginaganap sa aming area dito. At the same time, beneficiary din kami ng kanilang mga activities pang iba, kamukha Operation Tule, mga medical mission. Sa same executive order po, according po sa Section 3, lahat po ng government institutions, lalong-lalo na po yung DA, DAR, DNR, CHED at DepEd, ay sila po yung magpo-produce ng mga quality seedlings para po sa NGP.
Tapos po, technical assistance din po, pinoprovide din po nila. Nakaka-receive po ba kayo ng mga assistance galing po sa mga agencies na yun? Yeah, meron naman. For example, sa amin, yung DAR, ay binibigyan kami ng mga livelihood support projects. Halimbawa, beneficiary kami ng isang unit ng water pump sa mga hose na ginagamit ng mga farmers dito para ma-irrigate yung kanilang mga bukid. Ano ang kaugnayan sa bundok? Gusto natin maging productive yung mga lupa nilang bukirin para yung dependency nila sa resources ng bundok ay mabawasan. Kasi kung wala silang kabuhayan na iba, ang tendency niyan, pupunta lahat sa bundok yan, mag-uuli, magpuputol, magtutroso yan. So yun, nagkakaroon, may impact sa amin yun. At natutulungan kami. Yan ba, yung DNR, may mga forums, yung mga symposium sila, mga capability building seminars para sa mga members. Ganun din. Mga lakbay-aral. Ganun. Masasabi niyo po ba na needed po or necessary po yung mga government assistance sa mga project po niyo? Paano po siya kailangan sa mga... Yeah. Napaka-importante yung kumano na makikita ng kanina, no? Sa amin, para ma-unload mo, para maging matagumpay yung pag-adapt ng bundok na yan, mabigyan natin ng alternatibong hanap buhay itong mga dumidepende sa bundok, ano? Yung mga nag-uuling. So, ano yun? Ito nga, critical yung production ng palay at gulay sa hindi sakop ng kabundukan. Doon tumutulong ang DA, DAR at DNR. Siyempre, kailangan din maramdaman ng mga tao ang presence ng gobyerno. At sa ganung pagkakataon, higit nila kailangan yung gobyerno sa panahon ng paano ba maibsan yung kahirapan, yung ating anti-poverty campaign, di ba? So yun, napaka-critical. Tungkol naman po sa Kapunkan, pwede po bang mag-describe po kayo ng mga projects niyo po? Okay. So, bali yung sa kabuuan, ang main program ng Kapunkan ay yung Save Mount 87. So, kailangan namin ma-save yung bundok 87 para maging panggalingan ng kabuhayan ng mga tao rito at maging tahanan na samot-saring buhay sa kabundukan. Mga wildlife, ibig sabihin, kasama ng insekto hanggang sa pinakamalaking hayop at halaman. Maraming activities, mga sub-projects yung Kapunkan kaugnay niyan. Halimbawa, meron kami tinatawag na yan, yung sa regreening ng 387. Yun, so tree planting yon. Agapin namin dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan malapit sa amin, yung local government unit. Yung kamuwa din namin, kasama namin yung Good Samaritan Colleges, Central Luzon State University, Arroyo University, at ito nga yung Ateneo de Manila mula pa noong 2008. So yun para sa tree planting activities. Meron kami tatawag na Save Aloha Falls. Ito kasi doon sa Mount 87, meron isang falls na maganda na palagi ay may nagtatangkang sirain ito, no? May napuputol ng puno sa paligid niya at meron naman ding na gumagamit ng mga mapanirang paraan ng pangisda sa baba niya. Bahagi ng project namin yon, yung pagkasalba sa kanya, paglilinis ng mga basura, pagbabawal sa paninira dito, at pagngangampanya na sana ipuntahan ng maraming tao para maging bahagi ng lokal na turismo o lokal na lugar na puntahan ng mga turista natin. Meron din kami tinatawag na livelihood support para sa mga membro. Una sa aming livelihood program, yung gulayan sa bakuran, na-adapt namin yan sa DAR, ano? Nabibigay kami ng mga seeds sa mga miyembro, mga buto ng gulay na sana doon manggali. Imbis na bilhin nila sa palengke o sa tindahan yung kanilang pagkain, ay maging karagdagan na yung mga gulay na to. Ano pa? Sa ngayon, binubuo namin yung aming wood-based products na kung saan ay galing sa mga kumpiskadong kahoy at mga kahoy na nabubuwal kapag may bagyo. So, siguro mga ilang panahon pa, isa na rin paggagalingan na hanap buhay ng mga taga rito. May pagkakataon na may mga lokal at may mga turista pumupunta, nagbabayad sila ng
particular na halaga para sa tour guiding, pagpunta sa bundok, pagpunta doon sa Aloha Falls, buhay na rin para sa aming mga taga rito. Tapos, ang pinakasusi pa rin sa tingin ko, yung aming ginagawa para sa pagpapalalim ng kaalaman at kamalayan ng mga tao tungkol sa pangalaga ng kalikasan. Ginagawa namin yan, mga film showing, meron kaming forum o symposium tungkol sa mga kalikasan, meron kaming Projects po dun po sa may awareness na. ayan, yun yung pinaka, sa tingin ko, sa lahat ng projects, lalo sa usapin ng pangalaga ng kalikasan, pinaka-importante yung kung paano ma-internalize ng mga tao yung ginagawa nila. Secondary na yung mga support project na yung mga livelihood. Kasi kung hindi nila naintindihan at hindi nila inaakap yung prinsipyo ng pangalaga ng kalikasan, babalik at babalik sila sa dati nilang gawin na mapanira sa mga ating mga resources. So yun, nagkakaroon kami ng mga film showing, mga lakbay-aral, mga forums. Although hindi pa ganoon ka kalawak yung aming ginagawa ng proyekto. Pangalawa dito, ako sa aking tingin, batay sa karanasan sa kanila, sa pakikihalubilo ko sa barangay, yung kasing pagsira sa kalikasan dito ay tingin ko ay na naging practice, hindi lang nung ama, hindi lang nung ina, kundi pati ng mga anak. Dahil sinasama nila yung mga anak nila sa gawain nila sa bundok, sa pagputol ng puno, ang paggawa nga ng uling. So, ang ginawa ng aming samahan, nag-adapt kami ng yung aming elementary school sa barangay o yung Pungkan Elementary School. In-adapt namin ang sa kasunduang tutulungan namin sila sa mga proyekto ng eskwelahan. Ang kapalit naman nun ay gagawin nilang prioridad yung pagtuturo ng pagmamahal ng kalikasan. So, sana mas bata pa lang ay mahimok na natin na maging makakalikasan. Ang punto rito, maputol yung henerasyon ng mga hindi nagmamahal sa kalikasan. So yung bata pa lang talaga dapat ma-involve na. Ano po yung goal mismo po ng Kapukan? Tsaka po, ano po yung ini-envision nyo po na maging o yung maging po yung environment sa future? Kami sana yung environment natin o yung ating resources ay tuloy-tuloy na panggalingan ng kabuhayan ng mga taong naninirahan dito. And in return, para mangyari naman din yun, dapat yung tao ay tuloy-tuloy niyang pinapangalagaan at tinatanggap yung kanyang responsibilidad na ang mga likas na kayamanan na yan ay hindi walang katapusan o hindi infinite. Hindi ganon. Ito ay may hangganan talaga kung hindi maayos na magagamit. So, ang aming vision, isang pamayanang mayroong mahusay na mayroong malusog na kalikasan na nagagamit at naglilingkod sa pamayanan. Yun ang aming vision. So yun, doon kami nakatutok talaga. Doon lang. Wala nang iba pa. Isa po sa Millennium Development Goals po ng United Nations na sinet pa po noong September 2000 ay yung to ensure environmental sustainability po. Ano po yung masasabi nyo po tungkol doon dito sa Pilipinas? Tingin nyo po ba na-achieve po dito sa Pilipinas yung goal na yon? Ako may agam-agam may agam-agam ako. Halimbawa, merong yung yung pagtrato ng ating pamahalaan sa minahan ay may para bang hindi kumatanggap masyado. Naging open tayo sa minahan. For example, kahapon yata o isang araw, nasa lubong ko yung malalaking truck, mga dump truck na malalaki, hindi yung karaniwang dump truck. Ito yung dump truck na nakita ko na ginamit sa sa Mark Copper Mining sa Marinduque. So, hindi imbang sa isang banda nagsasabi tayo na magtanim tayo ng mga puno, magtanim tayo ng mga mag-ayos tayo ng ating kalikasan. Sa isang banda naman, yung pag-extract ng mga mineral ay hindi ganoon ka-regulated o masyado tayong malaya sa pag-extract. Hindi consistent yon. Pangalawa, yung pagpapatupad ng batas pangkalikasan, medyo hindi ako natutuwa personal, imposibleng hindi nakikita ng mga operatiba ng DNR ang nangyayari sa kalsada na ito na dumadaan yung mga nagbibenta ng uling. Maraming sako ng uling ang araw-araw dumadaan dyan.
pero hindi ito napipigilan. Ayun, kasi sa akin palagay, halimbawa, kung sasapin ng ahensya ng gobyerno tayo magtitingin, DNR, in that case, susukatin mo ang patakaran o programa ng gobyerno sa ginagawa niya. At ang pinaka-epektibong paraan ng panukat, kung DNR yung pag-uusapan, ay yung paano niya napapangalagaan ang mga kapaligiran o yung malikas na kayamanan. Kapag ang likas na kayamanan ay patuloy na uubos, ibig sabihin hindi epektibo yung ahensyang itinalaga para bantayan ito. So ganun. Sa ngayon, hindi ganun ka-agresibo ang gobyerno sa sasapin ng para masustain yung ating environment. Ano po yung mga mabibigay nyo pong mga suggestion para po ma-achieve naman po ng Pilipinas po yung Millennium Development Goal na yun po? Yung nga pong ensure environmental sustainability. Kung minsan pag pinag-usapan yung yung mga suggestion, kung minsan nagiging lumalabas sa parang anti-pura ko, kamakano minsan naging debate namin. Sabi ng isang taga-DNR, ang issue ng pag-uuling ay isang komplikado ng issue ng kahirapan. Tinatanggap ko naman yun. Pero issue rin yan ng isang hindi maipatupad na batas. Sa akin, simple lang. Nagawa tayo ng maraming mga batas, ipatupad natin. Diba? Hanggat walang respeto ang mamamayan sa mga policies na yan, sa mga laws na yan, hindi mangyayari gusto natin. Kasi hindi mo sila kayang i-guide. Kaya tayo naggobyerno, siya yung magtitimon, siya yung magmamalibela ng direksyon ng buhay natin. Kapag yung driver ay hindi sinusunod ng mga pasahero, pupunta siya sa pupuntahan niya, nag-iisa lang siya. May iwan yung kanyang dapat na isinasama sa kanyang paglalakbay. Na ibig ko sabihin, ipatupad ang batas anuman na maging resulta nito. Meron yan Otherwise, i-repeal mo na lang para wala tayong pinag-uusapan. Hindi ako naniniwala na kung hindi mo kayang bawalin, samahan mo. Kamakano ginawa nila sa wedding na ginawang loto. Hindi ako naniniwala doon. I-best effort natin lahat yan. Kailan and papaano po nag-uumpisa yung proyektong Pawikan Conservation and Propagation Project? Hindi ako sigurado sa exact year, tanongin natin mamaya sa kanila. Pero nagsimula yan nung na-notice ng NGOs na isa sa livelihood ng mga taga-Nagpalayo yung magbenta ng pawikan, meat, and eggs. Sabi nila sayang naman kasi pawala na ng pawala yung pawikan, endangered species na siya. Kung hindi mako-conserve, sayang naman nawawala na yung pawikan. So inorganize nila yung mga taong yun para sila na rin yung mag-conserve. Introduce sa mga ibang livelihood para po yung improve sa pawikan. Paano po ba yung ginagawa? Kinukuha po muna yung mga pawikan o nag-start po tayo? Tapos pinapalaki. Oo, ang ginagawa nila, nagpapatrol sila. Karamihan yung pawikan, minipod sila gabi. Kaya meron silang nagna-night patrol ng mga volunteers. Tinitingnan nila kung may nangitlog ba. Na-identify nila yung lugar at may nangitlog. Pagkatapos yung mangitlog, huhukayin nila yung ililipat sa hatchery nila. Kung gaano kalalim yung kinuhanan nila ng itlog, ganun yung kalalim yung kinuhanan nila sa hatchery para dun na i-hatch. Kasi kung hahayain nila dun sa may shore, baka maunahan na naman sila may kumuha. Sino-sino po yung mga ahensyang tumutulong po sa pagpapatupad po ng project? Maraming agency siya. DNR, kasi sa kanilang DNR, local government of Morong, provincial government of Bataan. Sa DNR, yung may under din sila mga bureau doon, yung PAUB. Ano po yung PAUB? Protected Area and Wildlife Bureau. Ano po yung natutulong niya po sa project? Ayun, sila yung nagturo din sa kanila ng mga ano yung life cycle ng pawikan. Kasi more on, ang attraction din nila, sabi ko sa iyo, may alternative livelihood nila. Parang tourism.
Ang daming pupunta, titingnan, tapos mag-discuss sila ano yung life cycle ng pawikan, bakit kailangan preserve. Tapos magdo-donate naman yung mga yon. Pag natuwa sila, bibili sila ng t-shirts. Yung tinuro sa kanila ng PAWP yun. Tapos kung halimbawa may mga nahuhuling pawikan na nasaktan sa ibang lugar, kahit sa Mariveles, lalo malapit lang dito sa Subic, dinadala doon. Alam nilang gamutin ano yung first aid na bibigay kung may sugat. Tinuturo sa kanila yung PAWP. Ano pa po yung mga convention? Tourism, Department of Tourism. Kasi nagse-celebrate kami na Pawikan Festival every last week of November. Kaya pinopromote ng Department of Tourism. Sabi dun daw sa magazine ng PAL, yung nilalagay nila sa airplane, meron daw one issue na nakalagay doon, a-feature ng Pawikan. Ano po yung ginagawa sa Pawikan Festival? Marami. Next time punta ka dito. May mga, dati, week-long celebration yon, pero nagtipid na rin yung LGU kasi medyo nagastos. Naging 2 days. Ngayon, 1 day, 2 days pa rin ngayon. May mga street dancing competition, walk for a cause, may binibenta silang t-shirts na yung tubo na matupunta dun sa conservation project nila. Tapos may mga program, contest na ibang contest para sa mga high school at elementary students na pinupunta din. Tapos po yung nalilipin po na profit po doon para rin po sa conservation. Oo, ginagamit yun. Siyempre, yung mga volunteers, kailangan din yun. Nagpera sila. Kain ng family nila. Naging gamitin yun. Tsaka yung allowance, kasi wala silang salary. Volunteers. Allowance. Ano po yung specific pong policy po ng DENR tungkol po dito po sa pawikan conservation? DNR, pero may ordinance din ng local government na bawal ang panghuhuli at pagbibenta ng pawikan. So, pag may nahuli kami, first offense, magsasabihin na. Pero, kino-confiscate, hindi binabayaran. Kunyari, may nagtinda ng eggs, pwede kaming kumuha, hindi siya babayaran. Limited lang po ba yun sa pawikan or pati po yung other marine animals? Like po yung mga endangered fish. Mga aquarium fish, pinagbabawal din yun. Meron yung mga... Pero yung aming ordinance, parang may specific sa pawikan. Bilang po official ng local government unit ng Morong, ano po yung mga ginagawa nyo para po lalo pong maging aware yung mga tao sa pangangalaga kung likas na yan, tulad po ng mga pawikan? May mga posters, tapos pagka-pawikan festival, involved yung DepEd, parang kasama sa curriculum ng DepEd, elementary and high school na kailangan i-conserve ang pawikan, bakit? So, tapos nakikita nila yung pawikan center mismo nandun yung pawikan, participate sila sa mga activities. So, taon-taon yun naaalala nila every time na may celebration. May mga seminar din po ba kayo? Tungkol sa yung local government hindi nagkahanda ng seminar tungkol sa posters at saka yung pag may contest kami, nangyari painting, mural painting, tapos photography contest, yung mga gano'n. Parang indirectly nalalaman nila na kailangan i-preserve kasi sa mga t-shirts nakalagay health save, pawikan. Maliban po sa pawikan conservation project po, ano-ano pa po yung mga program na nagpapatupad ng LGU para po sa pagpapaganda at pangangalaga ng kalikasan? Oo. Every August, meron kaming Flame Tree Day. Nung una, nagtapanim lang kami ng flame tree. Pag may namatay, papalitan. Ngayon, meron na kaming mga staff,
shop workers na talagang nag-maintain yung flame tree. Para napansin niyo siguro yung pagdaan mo, no? Mula SBMA hanggang dito kay mga flame tree na malalaki na. Ayun, gumagastos kami doon para sa preservation. Para di sira. Opo. Ano pa? Meron kaming task force kalikasan. NGO siya, pero nagbibigay din kami ng financial assistance pag humingi sila o pag alam namin mag-ooperation sila, like food for work. Isa sa tinitingnan nila yung mga nagka-cut ng trees at saka gumagawa ng uling. So, kasama nung task force kalikasan ng PNP, tinitingnan nila kung nag-uuling pa ba, may nanguhuli silang mga kung gusto mo yung latest tungkol sa mga ilang ang nasira nilang gawaan ng uling. Yung chief of police namin ngayon, very active siya sa pagsama sa task force kalikasan. Sinasama siya sa bundok kasi bata pa siya. Makita mo yung mga nahuhuling kahoy sa munisipyo. Ano pa po kaya yung mga future projects niyo po? Tungkol po sa kalikasan para po lalo pong mapangalagaan. Oo, nagtatanim ngayon, pinopromote namin yung pagtatanim hindi lang ng forest trees, pati yung fruit-bearing trees. Para may pakinabang din yung mga farmers na papalitan sila sa yung pwede magman. Parang integrated na forest at saka fruit-bearing trees. Pero ngayon, isang NGO yung talagang tumututok doon ng task force kalikasan. Opo. Sa coastal, yung illegal fishing, nabawasan na lalo na sa Barangay Sabang. Oo. Kasi na-organize yung mga fishermen na sila mismo magbantay. At may reward din kung sino yung makahuli. Kasi may fine. Pero kung sino yung group na nakahuli, yung portion of the fine, meron sila. So, riresibuhan yun ng munisipyo. Tapos, a certain amount, mapupunta doon sa nag-apprehend mo sa nagsumbong. Okay. Isa po sa mga Millennium Development Goals ng United Nations back by 2000 is to ensure environmental sustainability. Ano po masasabi niyo po dun sa Philippine setting? Tingin niyo po ba na-achieve po yun dito sa Pilipinas? Na-achieve naman, partially, environmental sustainability. Pero marami pa ding problem na kailangan i-address, lalo na sa solid waste management. Problema yan nationwide, pero kahit doon sa maliliit na bayan, gaya sa Moro, problem din yan. Kasi di ba ang dapat talagang waste disposal ng mga munisipyo sa landfill. Pero very costly yung landfill. Kaya marami pa rin ang nag-open dumping. Sabihin nila controlled dumping na may segregation muna bago ito. Pero mahirap din i-atupad yung cleaner. Kami meron na kaming solid waste management ordinance, pero hindi rin napapatupad sa kaya this year, ang plano namin ay talagang mag-segregate na sa household level. So, hindi ko kolektahan ng basura pag hindi nag-segregate. Parang dahil maliit lang naman ang garbage generation, parang yun na yung environmental sustainability. Ano pa yung sa coastal natin? Diba sa dagat din ni-dispose yung mga septic waste. Yung sa Metro Manila, dito sa Pindasi, sa Pagmamalidolos. Marami pa tayong kailangan gawin na patupad sa environmental sustainability. Air, water,
mabibigay niyo pong suggestion para po ma-achieve po fully dito sa Pilipinas po yung environmental sustainability po? Siguro ang kailangan talaga values or orientation ng mga tao. Kasi alam naman na natin, kahit tayo, minsan alam natin na dapat ganito ang gawin, pero bakit hindi natin ginagawa? Kasi siguro, yung values natin, ganun, total, wala naman nakakakita. Pwede nang gawin yan. Kung pa sila kung pa sila mag-practice ng maayos, kung ano yung alam natin tama. Parang ganun. Yung values ng tao, at saka, ipakita sa kanila na ito yung nangyayari sa mga ibang bansa kasi nga dahil sa climate change, dahil sa hindi natin ginagawang dapat, kakaroon ng mga disasters. Simulan natin sa mga bata, sa schools. Dito lang sa amin, huwag kayo magsigan yung mga Isa po sa Millennium Development Goals ng United Nations way back September 2000 pa po is to ensure environmental sustainability. Ano pong masasabi niyo po dun sa Philippine setting? Tingin niyo po ba na-achieve po yung goal dito sa Pilipinas? Hindi. Bakit? Hindi. Kasi ilang presidente na yung dumaan dyan, 35% na lang. ilang sekretary of DNR, DA, ano pang mga government agency, including mga NGOs na nagpa-participate sa mga campaign ng gobyerno para sa bigyan ng emphasis yung environment project ng gobyerno, no? Especially yung tree planting, halimbawa. So, okay, sa Pinoy, meron siya ngayong NGP, National Greening Program, na ang objective ay makapagtanim ng at least 1.5 million na puno within a year or within his term. Within his term. Within his term. Ma-achieve naman yun eh. Actually, parang na-achieve na nga eh. Kung titingnan natin. Pero, ang tanong, yung mga itinanim na puno yun ay nandudun pa. Ibig sabihin, yung mga puno yun, do they have the maintenance, sabi nga, and care regularly para masustain nila yung growth nila, yung pagtarik nila. I doubt it, dahil sa dami ng tinanim na yun. Siguro, maaaring may lumaki ron tulad ng ginawa namin sa Mount Marasimbo, yung tinanim namin way back 1989. Pagtagal siya ng ilang taon, lumaki, ginawang uling ng mga ita. Hindi yung kailangan natin. Walang kwan. Naging source, okay lang, naging source ng livelihood nila. Pero yung impact nun sa environment, napakalaki. Yun, hindi siya kwan. Kung talaga hindi bibigyan ng pansin ng gobyerno, pati i-educate yung tao, hindi talaga masusustain yung mga kwan, environmental projects. Magmula ang yun kasi. At ako nakikita ko pa rin doon sa mga sasakyan, sa paling kanyan. Maya, di ba? 31. Opo, pinadjust ko kasi sabi ko baka ilang summit na ang ginagawa mamaya may mapabago. international ha? Pero hindi pa rin sila mag-arrive o mag-agree. So okay na yung Doon sa mga fuel na gagamitin, gano'n. Napakarami pa. Kasi may mga buka sila, may kanya-kanyang interest na pinaprotektahan. Gano'n. Kaya na po namin yun. Yeah, dito na sa atin. Sabi ng DA, bawal na yung nagsusunog ng ginikan at harvest ng palay. Hindi pa naman po para sa environment, sa atmosphere ng mga usok. O yan. Dumaka ngayon sa mga bukit, tingnan mo ilan yung nagsusunog. Duro, kita-kita sa inyo lagi. Di ba? Kaya ako hindi mo rin makuha. Yan po yung sa receivable. Sa kundi yun eh. Tao, sa mga namumuno. Hindi, may 1,300,000 something. Hindi mahirapan. Sa ngayon hindi siya achievable, tingin ko. Not unless na something drastic na may mangyayari. Yan po lahat. Paano po sa tingin niyo po ma-achieve po yung goal na yun dito sa Pilipinas? Ano po yung mga suggestion po na magbibigay? Ano ma'am, ito? Ako, tingin ko, Ganito po yan.
sa mga estudyante, sa mga bata pa lang at a very early age, no? Yung mga saban, mga nursery o mga preschool ng mga bata, simula nang ituro yung tamang pag-dispose ng mga candy wrappers, yung pag-dispose ng nabubulok, di nabubulok, mga ganun. Doon, kasi tayo ngayon, yung age natin, doon, you cannot teach an old dog a new trick, sabi mo. Doon pa lang. Doon simula na talaga. Simula na sa mga batang yun. And dapat ipapakita rin sa kanila yung magandang halimbawa. Mga turo yung teacher o yung mga kabalat ng candy nga sa bako hindi tatapon. Mga candy tinapon lang doon. Panghuli na po, ano po sa tingin niyo po yung mga magbibigay niyo pong insight para po papangalagaan pa po yung environment natin sa panahon ngayon? Siguro, alam mo, kumisan, it's just a matter of yung mind ko lang yun, setting, sabi nga. Ang isang tao, para protektahan niya yung isang bagay, of course, dapat appreciated niya yun. Gusto niya yun. Dahil yung pinoprotektahan. Siguro, ako ko lang doon ang tingin ko, yung kanyang values, dapat bigyan ng ano. Marami kang munang babalik ang mga ibang aspect. Para magkaroon ng appreciation yung tao sa environment niya, dapat talaga mabago yung kanyang mindset, yung kanyang pananaw sa buhay. Paano natin gagawin yun? Marami. Siguro, isang dapat gawin dun, may yung spirituality niya. Yung tingin ko. Kasi madaling sabihin, sige, hindi na ako magkukuha, hindi na ako magtatapon ng basura, magtatanim na ako ng puno. Hindi ganun kadali. Kasi kung ikaw, ang iyong buhay pananampalataya, yung spiritual life is talagang malalim. Kasi God's creation niya, no? Gawa ng Diyos yung mga bagay na yan sa paligid natin. At kung ina-appreciate mo talaga yan, protektahan mo yan, hindi mo siya sisirain. Diba? Ano lang naman yun? Malalim yung kung hindi, kumbaga, 1.3. madaling sabihin talaga na ganito, may batas na tayo, ganito yan. Madali yun eh. Pero yung implementation, mahirap. Unless talagang manggagaling mula dito sa kalooban ng tao, pagmamahal sa nature. So, para sinasabi ko, i-improve niya yung buhay niya, lalo na yung kanyang spiritual life. Kasi everything will follow siya. Pagka ayos na yung pananaw mo sa buhay. Hindi yung moral material kung ka na Oo nga po, kaya nga nahingin na lagi sa marami akong magagawang uling dito, marami akong magagawang kaawin dito, mabibenta ko. Kasi last year hindi sila nakakuha ng... Remember last year nung kami nagtrabaho pa rin. Yun ang tingin ko. Yun ang tingin ko para mapapago yung lahat. Sabi nga, spiritual life. Everything. Tapos yung allowance